morning, isang magandang araw po muli sa inyo. Pinagpapalang araw po. So ayan, bago po ako mag-umpisa muli sa aking video ay wini-welcome ko po uli kayo sa aking channel, Hilda Chavez FB po lamang. At since rainy season na ngayon guys, napakasarap magkape, uminom ng mainit, at syempre, dapat may partner yung ating kinakain. Since ako, dahil pag rainy days na ganito ay masarap mag-snack sa loob ng bahay. So, nag-crave kami ng cookies. So, ngayon guys, ang gagawin ko, gagawa na lang ako ng sarili kong gawa na chocolate cookies. Ayan, itong gagawin ko guys na chocolate cookies ay napakadali dahil hindi kailangan ng oven. Ayan, kung wala po kayong oven, ay pwedeng-pwede po tayong makagawa ng cookies na napakasarap. So, ito guys, isi-share ko sa inyo para doon sa mga walang oven at gustong kumain ng chocolate cookies. Ito po ay napakaganda sa inyong mga anak, magagamit nyo sa munting negosyo, at pangregalo o ipamigay ninyo, panghanda na rin, pwede rin, pang snacks, ayan, napakaganda po at napaka-healthy. So ito guys, ang aking mga sangkap at isi-share ko sa inyo kung paano ko ito lulutuin. Napakadali lang guys, promise. So ayan guys, ito ang mga ingredients ko sa paggawa ng aking cookies. Ayan, syempre, unang-una sa lahat guys, ang aking chocolate chips. Ayan o. Nakakabili guys ng ganito sa mga grocery stores or mag-order kayo online. Marami namang brand ng ganito guys. Pwede kayong bumili. Yan, maliliit na chocolates yan guys. At pwede rin naman kayong gumamit ng chop-chop chocolate. Kung anong meron kayong chocolates, pwede. Pwede nyo haluan ng peanut, kasoy, raisins, or kung anong mga fruits ang gusto niyo sa inyong cookies, ay pwede po. Siyempre, itong aking vanilla extract, ayan, lalagyan ko lang ng 1 teaspoon yan, ang aking 1 teaspoon salt, ayan, rock salt yan, pwede rin yung durog na asin, ang aking baking soda na 1 teaspoon din, ayan, ito yung magpapakunat guys sa aking cookies, at syempre ang aking butter, ayan, medyo dinamihan ko lang yung butter, pero nasa sa inyo kung gusto nyo margarine, pwede rin guys, at ang aking 1 medium size of egg, at meron ako dito guys, 1 and 1/2 cup of all-purpose flour, ayan, kahit anong harina naman guys, pwede kung anong meron kayo. At itong aking 1 cup na wash sugar o yung medyo brown, pwede rin namang white, ayan. O sige guys, ito i-combine ko na ito at start ko siyang paghalu-haluin. So ayan, una ko munang ilalagay guys sa itong aking butter, ayan. Ito, kinalahati ko yung isang malaking butter, ayan, tinunaw ko na siya para hindi na mahirap i-mix. Kasi pag medyo matigas pa siya, mahirapan na masahin. Ayan. At add ko na yung aking sugar. Ayan, masamasahin nyo lamang ng ganyan. At nga pala guys, hindi tayo maglalagay dito ng water. Eto lang, ganito lang ang imi-mix para magbasa siya at maging dough. Yan, add ko na yung aking egg. Lagyan ko na rin ng konting vanilla. Mga 1 teaspoon lang guys ang ibuhos ninyo. Ang aking baking soda, huwag kakalimutan guys ang baking soda, at ang salt para pang balance ng ating dough. So ayan guys, and then guys, ilalagay ko na itong aking chocolate chips. Ayan. At next ay yung 1 and 1/2 cup ng all-purpose. 1 1/2 cup ng harina. Tandaan guys, ang paggawa naman ng cookies, pwedeng-pwede sa kawali. Ito ay para doon sa mga gustong gumawa ng cookies na walang oven. Ayan, ang mga itinuturo ko dito guys ay yung makakagawa para dun sa mga walang gamit na oven na pwedeng gumawa ng cookies.
Pwede nyong gawin to guys pang business kung kayo ay matyaga. Kahit wala kayong oven, makakagawa kayo guys. Napakaganda nito para sa mga anak ninyo ngayong pasukan. Para hindi kung ano-ano ang kinakain nila sa school o binibili. Para makaiwas sa mga chichirya na nakapagdudulot ng kidney stones. At talagang hindi healthy para sa mga bata yung ganun. Kaya ang gawin niyo guys, kayong mga mommies, ganito ang gawin ninyo. Kung gusto ninyo medyo magtagal yung inyong cookies, lagyan na lang ninyo ng konting anti-mold. Eto hindi ko nilagyan. Ayan. Okay na yung dough niya guys. At ito guys ay ilalagay ko muna sa freezer ng mga 1 hour para tumigas siya. After 1 hour, pwede nang i-mold, bilug-bilugin at ilalagay natin sa kawali para lutuin. So, ayan, hintayin ko muna yung 1 hour guys. Ilalagay ko muna siya sa ref or sa freezer. So, ayan po, after 1 hour na inilagay ko sa freezer, eto na siya. Ayan guys, matigas na siya. Medyo makunat siya. Mas maganda na siyang i-mold. So, ayan, mag-start ako guys, mag-bilog-bilog. Okay lang na gamitin ang kamay guys, basta malinis. Ayan, nasa sa inyo kung gaano kalalaki ang gusto nyo. Pero ako, ganito lang siya, kaliliit. Ayan. Ganito lang. Bibilugin ko lang guys kasi once na inilagay ito sa kawali, magpo-flat siya. Kaya, bibilugin ko siya ng ganito lang kaliliit. Kung meron kayong pangsukat, gumamit na lang kayo guys. Ako naman dahil kami lang naman ang kakain nito, okay lang yung ganito kaliliit. Nasa sa inyo guys kung pang business ang gagawin ninyo ay tansyahin nyo kung gaano kalalaki ang inyong gagawin. Pwede ito guys ihanda sa mga occasion ng inyong mga kids pag may birthdays or pampasalubong sa mga mahal nyo sa buhay kung kayo ay magkikita-kita. At higit sa lahat pwedeng pang business. At ang maganda dito guys, pwedeng kainin ng kahit sino. Kasi wala naman tayong isinangkap ditong mga kung ano-anong preservatives. Ayan. Talagang ganun lang naman ang sangkap. Kaya kung medyo may sakit ang mga kakain, pwede silang kumain ng ganito. Lalo sa mga kids. Talagang pwedeng-pwede sa mga bata ito guys. Pambata nga siya talaga. At lalo ngayong tag-ulan, bagay ito sa hot chocolate, hot coffee, pang merienda, almusal. Yan, tatapusin ko lang itong bilugin lahat guys. Yan, so ayan po, tapos ko nang na-mold yung aking mga cookies. Ayan, nakagawa ko ng medyo madami-dami. Halos 50 pieces din yung nagawa ko. So madami-dami din dun sa isa't kalahating arena ay nakagawa ko ng 50 pieces na malilit na cookies. At itong first batch guys, nilagay ko na dito sa aking non-stick kawali. At dito ko ito ngayon lulutuin. Wala itong eksaktong oras guys kung paano nyo makikitang luto na. Basta i-check nyo na lamang siya. Pag nagba-brown na yung ilalim, ay luto na yon. At ito na namang second batch ang aking isasalang. Ayan, ito muna ang aking isasalang ngayon. So, isasalang ko muna siya guys at hintayin ko siyang maluto. Dapat ang gamitin ninyo guys na takip ay yung ganito, transparent dapat. Para nakikita nyo kung ano na ang nangyayari dun sa cookies, kung naluluto na ba siya o nasusunog na. So, ayan. Start ko lang guys luto nito. Yan, hindi ko lamang itong apoy sa mahinang-mahina. Hihintayin ko ito guys. Kaya tinakpan ko siya ng transparent na takip para nasusubaybayan ko. Nakikita ko kung naluluto na siya. Kasi nga dahil wala tayong oven, kaya wala tayong eksaktong oras kung ilang minuto maluluto ito. Basta ang apoy guys is mahinang-mahina lang talaga. Huwag malakas kasi masusunog siya tapos hilaw pa siya. So ayan, hintay lamang natin. O, so ayan. Medyo lumalapad na siya guys. Ayan. Naluluto na siya. Kaya maglalagay kayo ng space. Huwag niyong pagdidikit-dikitin kapag maglalagay kayo sa kawali. Dapat may space siya kasi nga lumalapad pa. Babagsak siya. Ayan.
Ay naku, napakasarap nito guys. Try nyo. Butter cookies with chocolate chips. Okay, hintayin pa natin na mag-brownish yan at luto na yon. At ayan na nga po guys, tingnan nyo naman, eto ay luto na. Kapag ganito na po ang kulay niya ay luto na. So ayan, pinatay ko na muna yung apoy para maisunod ko na yung dalawa pang batch na isasalang ko. Ayan guys, tandaan lamang ganyan dapat ang kulay. At talagang napakasarap nito. So haunin ko muna ito guys para maisunod ko yung iba. And so ayan, eto na guys yung second batch. Ayan, meron pa ako isang isasalang. May konti pa doon, kaya pangatlong salang ang nagawa ko sa aking cookies. So, ayan, hintayin ko lang uli ito guys na maluto at may salang pa yung last salang niya. Yung last batch. So, ayan guys, eto na yung second batch ng aking cookies. So, ayan, ito aahunin ko na to. Hindi ko masyado siyang pina-brown. Medyo light lang yung color niya kasi para yung gustong kumain ng hindi masyadong toasted, yung gusto lang nila ay yung puti pa siya, eto naman. Pero luto na rin ito. Kaya yung unang batch, medyo tinosted ko lang ng konti para yung gusto dun sa medyo crunchy ay may pagpipilian yung mga kakain. Ayan, ahunin ko lang ito guys at isasalang ko na yung pinakahuling batch niya. So ayan guys, eto na yung last batch. Yan, huling salang ito guys. Ayan, at marami-rami akong nagawang cookies. So ayan, hintayin ko lang uli ito na maluto at mailagay na sa isang lalagyan. Papalamigin lang ito guys at pwedeng-pwede na. At ayan guys, luto na itong last batch. Ayan, hindi ko na rin siya pinaitim ng konti at para tamang-tama lang dun sa mga gustong kumain ng hindi toasted. Ayan, haunin ko na ito guys at mailagay at mapapalamig pala muna. Papalamigin ko muna guys at nang mailagay ko sa isang garapon. So ayan. So ayan na guys ang aking finished products. Ayan. Ayan, meron siyang medyo brown at yung iba naman ay white lang siya. Hindi siya ganong brownish. Ayan. So lutong-luto na ito guys at ito ay aking papalamigin para mailagay ko sa isang lalagyan. So, ayan, hintayin ko lang na lumamig ito, guys. At ready to eat na. So, ayan, guys. Eto na, nailagay ko na siya sa garapon. Ayan. In-stack ko siya dito, guys. At pwedeng i-ref, pwede rin namang hindi. Pero ako ilalagay ko sa ref para mas crunchy siya kapag kinakain. Kasi pag nasa ref, lumulutong pa siya lalo. Ayan, diba, guys? Nakagawa ako ng cookies. Ayan, pwedeng-pwede ito. Mga isang linggo pwede siya. Hindi agad dito guys mabubulok kasi nga cookies siya. Hindi agad siya masisira. So ayan, try nyo na din ito guys. Ilalagay nyo guys sa garapon kapag malamig na. Huwag nyo ilalagay na bagong luto kasi magpapawis. Hindi siya maganda. Magtutubig-tubig siya. So ayan. At yun na nga guys, tapos ko nang nagawa ang aking chocolate cookies. Sana guys ay gayahin ninyo yon dahil hindi naman mahirap gawin. So ayan, ayun at kinakain na po ng aking mga kasama dito sa bahay. Gusto ko ba ditong ipakita sa inyo na bit-bit ko yung nasa garapon niya, kaya lang may paubos na. Kaya pinabayaan ko na sila kasi konti lang yung ginawa ko. Every time na gusto lang namin mag-crave, ayan, gumagawa ako ng pakonti-konti lang para hindi masyadong tumatagal o nai-stack sa ref. Kasi nire-ref ko yung guys kasi mas maganda siyang i-ref dahil mas nagka-crunchy siya. So, ayan, salamat po sa inyong panunood guys. Sana po ay naka-benefit po sa inyo ang munting kaalaman na i-share ko. At doon po sa aking mga followers, subscribers, na mga nagko-comment. Maraming pong salamat guys. Doon sa mga bagong nagsusubscribe po, talagang nakakarating na sa kanila ang aking channel at napapanood nila. Meron pong mga natuto doon sa mga na-i-share kong video at nagpapa-thank you po sila. Nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil sinusubaybayan ninyo at nakakatulong po kayo sa akin. So, ayan, maraming salamat guys sa mga suporta ninyong walang sawa sa aking mga followers at sa aking mga subscribers. Ayan, paulit-ulit po akong magpapasalamat, hindi po matatapos yun. Shout out po pala dun sa lahat ng nagpapa-shout out sa mga nasa ibang lugar,
nasa ibang bansa, at dun sa aking mga mahal sa buhay na walang sawang sumusuport po sa akin. Maraming pong salamat at lalong-lalo na dun guys sa aking manager na napakaganda. So ayan, salamat sa inyo. God bless everyone at isang maganda at pinagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Salamat po.